5 benepisyo ng pagiging good payer. Alam natin na hindi sa lahat ng panahon ay may sobra tayong pera. Darating at darating ang oras na kakailanganin nating mangutang. Walang masama doon. Pero ang masama ay kapag hindi ka na marunong tumupad sa iyong mga pangako. Kaya napakahalaga ng pagiging good payer dahil higit pa sa pera ang nakataya dito. Una, kapag marunong kang magbayad sa takdang oras, nagkakaroon ng tiwala at respeto sa iyo ang inutangan mo. Ang tiwala ay mas mahal pa sa ginto, kaya kapag ito'y nawala, mahirap na itong mabawi. At dahil good payer ka, next time na magigipit ka at nangangailangan ka ng cash, makakaulit ka uli na umutang sa taong nagpautang sa iyo. Ikalawa, ang taong nabayaran mo ng maayos, hindi magdadalawang isip na tulungan ka ulit sa oras na nangailangan ka. Mas bukas ang pinto sa mga pagkakataon dahil napatunayan mo na karapat-dapat ka na pagkatiwalaan. At dahil ikaw ay magaling magbayad ng iyong inutang, ang inutangan mo ay magkakaroon ng tiwala sa iyo at madali kang makakalapit uli sa kanila. Hindi na sila magdadalawang isip pa na dumukot sila sa kanilang bulsa, nakangiti pang iaabot sa iyo ang cash na hinihiram mo. At dahil may tiwala na sila sa iyo, pwede ka pa nilang papasukin sa bahay nila at pakapihin ka. O diba ang saya pa? Ikatlo, mas magaan sa kalooban ng isang tao na wala kang itinatagong pagkakautang. Wala kang iniiwasan, walang nagagalit sa iyo, walang guilt, wala kang takot na baka ipahiya ka. Ang kapayapaan ng isip ay hindi nabibili ng kahit anong halaga. Ika-4, kapag marunong kang magbayad, nagiging mabuting ehemplo ka sa iba. Nakikita ng pamilya mo, ng kaibigan mo, lalo na ng mga anak mo, yung salita at marunong kang tumupad. At ang ganitong uri ng disiplina ay mas mahalaga kaysa anumang material na bagay. At ang ika-5, ang pagiging good payer ay nagbubukas ng maraming biyaya at oportunidad. Hindi lang ito tungkol sa pera, kung hindi pati sa negosyo, sa trabaho, at sa mas malalaki pang proyekto. Ang taong may isang salita ay laging pinagkakatiwalaan. Paalala lang, magbayad ka na agad ng iyong utang. Huwag mo nang hintayin pa na sinisingil ka pa. Magbayad ka na ayon sa pinagkasunduan. Huwag mong didmahin ang inyong pinag-usapan. Kapag sinisingil ka, huwag piling argabyado. Makipag-usap ka ng maayos. Huwag mo ring i-unfriend o i-block ang mga inutangan mo. Dahil yan ay isang ugali na hindi ka aya-aya. Huwag mong isipin na ang inutangan mo ay hindi na kailangan ng pera. May mga problema din sila. Baka lang hindi nila sinasabi sa'yo. May mga needs din sila sa pamilya nila. Kapag marunong kang magbayad, hindi lang utang ang nababayaran. Pati ang tiwala, respeto, at dangal na siyang puhunan mo habang buhay. Kung nagustuhan mo ang video ko na to, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow mo na rin ako sa mga social media account ko. Ako pong muli si Lorenzo Binay Manalo, ang inyong kanego. Gusto ko ay sama-sama tayong aasenso. And God bless you po sa inyo.